Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Na meron palang pwedeng magmalasakit na sa amin. They feel parang na-redeem, yung parang na-redeem na yung sarili nila tapos nakakuha sila ng justice because of what PRRD did. And nobody can erase that. And also, si PRRD lang ang kayang murahin ng mga oligarchs at kayang takutin at uliin niya kapag hindi nagbayad ng taxes. Katulad ni Lucio Tan. Only President Duterte ang gumawa niyan. So, marami. Alam na naman ng mga ng mga palangga natin. Okay, may katanungan. Si Crisanto Very relatable Rizada. kasi siya eh. Relatable siya eh. Totoong tao siya. Relatable. Yung easy to Hindi siya to plastic. talk to makatao. Hindi siya plastic. Yun. At Yun hindi yung very siya important addict. there. Hindi siya, At hindi siya addict. yes, di siya addict. Ayaw niya ng kriminal. And, ano siyang tao? Fair siyang tao. Straightforward. I can see that. Yes, totoo siyang tao. Walang tawag dito? Walang pa motherly statement katulad ni Bangag. Correct. Yes. Eto Hindi na siya pa-cute. Hindi siya pa-cute. Gusto mo bumalik tayo sa pag-ibig? Ayan, no? Si Crisanto Sige, let's talk about love. Sabi ni Crisanto Rizada, money or love? Both. Ano yung money or love? Money or love daw. Ano daw pipiliin mo? Money or love? Marunong naman ho kaming magtrabaho. So, love. Love. Hindi, siguro, pero ako, I will answer that honestly. Okay? Yeah. Pag bata ka kasi, mag-a-agree ka. Nung bata ka, like when 16, 17, 18, you don't care about money. Why? Kasi sinusunod mo yung puso mo. Kasi hodang walang pera yan, kung pwedeng bigyan mo ng pera yan, kasi mahal mo, gagawin mo yon. Tutulungan mo, right? Kasi like ako, yung jowa ko, pareho kami walang pera. Kaya nga sabi ko kami, we help each other, we grow together. O mag-work tayo pareho para may pang-date tayo, mga ganyan-ganyan. Pero kung tatanungin niyo ako ngayon, if I am available with my status or whatever, pipiliin ko naman yung ka-level ko na may pera, may pera na konti. Okay. I mean, pipiliin ko naman, ayoko naman yung bumuhay, no? Diba? Hindi totoo. Oo naman. Kasi at this age, hello. Tapos na yung ka-3 times ng 16, 17, 18 na, alam mo yung kanta, may kanta na, Love will keep us alive. Di ba yan yung mga team song natin? Correct. Love will keep us alive. That's BS now sa age ko. Hindi na yan. Nung bata tayo, okay pa yung kanta-kantang yan eh. Yung love will keep us alive. Di ba? Very tayo noon, ng bata. Pero sa ngayon, nung malaki ka na, malaki na tayo, o matanda na tayo with all this experience, love and money. Di ba? Right? Bonus na sis, ako parang kasi ako sis, syempre dinaanan ko. Of course, pag may pipili ako, mahal ako more. Pero syempre, hindi ako kukuha ng na ako pa magbubuhay, di ba? True. True yun. naman At saka yun. dapat ka-level ng Diba? mo, yung wavelength ng utak, medyo hawig kayo. Oo, Kasi, diba? dapat kasi pareho kayong may sense. Kasi mahirap naman nakipag-usap ng
Ikaw lang yung bida. Dapat pareho kayong bida. Diba? Tsaka mahirap yun, sis, kasi nagkaroon ako ng ganyan na, na, yung nagkakaroon talaga ng insecurities yung lalaki, sis, kapag hindi sila stable enough. Especially financially, tas ikaw yung mas financially stable. So, yun nagiging problema yun, sis. So, ako kasi, talaga ako parang right now, sabi ko, ay nako, magiging single na lang ako, yung magiging jowa ko, kahit mayaman pa yan, tas kuripot, wag na, ayoko na ng ganyan. Hindi. Tsaka, siguro sa... Madamot. Ito lang naman ay kwentuhan. Let's say, if ikaw available ka, ako hindi. Are you available? Oo. Available na si Cathy. Very much available. Kung ako ay available, but not entertaining. Not entertaining. Depende siguro. Kasi, kung okay naman yung personality ng isang boylet talaga. Kung okay naman yung personality, ito advice ko lang din to sa inyo but I'm not available. So, kung okay yung personality niya at nakita ko naman na masipag or whatever, baka pwede kong pag-aralin. Oh my God. Pwede pag-aralin. Pag-aralin ng business. Ang ibig ko sabihin, pero parang mahirap yung mga yung mas bata sa'yo sa panahon ngayon. Kasi yung mga nangyayaring hiwalayan. Kasi baka mamaya gagamitin ka lang, no? Yung alindog mo. Oo. Tsaka after mo paaralin, tapos yun na nakuha yung green card. Di ba nangyari sa friend natin, kay Miss A, kay Miss Ai, di ba? Nangyari sa kanya. Yeah. At saka sis, syempre ayaw mo rin tanggalin yung kanilang karapatan na magkaroon ng anak. Kahit ba sabihin niyan, ngayon, syempre pag ang lalaki, they will promise heaven and earth, right? So, pag nandyan ka, sasabihin lang nila ngayon yan. Ay, nako, sabihin nila lahat na, I'm willing to stay here no matter what happened, magkaanak tayo or hindi, okay lang yan. Pero, kapag tumatanda na sila, nakakita sila ng mga kaibigan nilang may anak, of course, they want a child. And, yun yung nangyari kay Miss Ai, which is so unfair. Kasi dapat hindi na siya pinakasalan kung gano'n, di ba? Yeah, kaya ang gawin ninyo, kung kayo mga kaedad namin ni Katim, 48, di ba? Dapat i-level ko yung age ko sa'yo, no? Hindi ko na nagdagan. Hanggang 48 na lang, no? I mean, kung maghanap tayo ng jowa, yung parehong ang hinahanap na lang companion. Correct. Kasi ako sabi ko sa'yo, di ba? Hanapan mo ako sis na 93 years old, holding hands na lang. Diba? Pero bilyonaryo, ha? Caregiver ako sa kanya. Caregiver na lang. Yung purpose, di ba, bakit bilyonaryo hinahanap ni Miss Cathy? Kasi po, mahilig akong tumulong. Yes, maraming pera, di marami panimigay, di ba? Oo. Hindi, kasi sa nakikita ko sa rami ng mga friends ko, at since Pasko naman palangga, minsan araw-araw naman ako nakikipag-boljakan dito. Pagbigyan nyo na kami ni Cathy. Siguro kung ako ay available, I will look for someone, hindi pala look, siya pala maghahanap sa akin. Exactly. Dapat siya maghanap. Someone na pareho ng trip ko. Oo. Pareho ng trip ko kahit pa paano. Dapat supportahan niya yung pagmumura ko everyday sa mga bangag. Tapos mahilig siya mag-liwaliw, mag-travel. At the same time, meron siyang panggastos para hindi naman ako gastos ng gastos. Unfair naman yun. Hirap ng buhay. Correct. Diba? Ito may tanong. Napapanahon. Okay, sabi ni Blue Star, I'm a victim of love noon kaya di na ako pumasok sa relasyon. Ay, bakit naman, Blue Star? Bakit naman? Pwede ka naman pumasok uli. Yeah. Okay, may nababasa ka bang comment dyan, sister? If you judge how score you give of bangag, ano daw? Maybe yung ibig niya sabihin, if you're a judge, how will you score? Bangag. How will you score bangag? Kasi sabi niya, if you judge how score you give of bangag, ang pagkaintindi ko, if you are a judge, how will you score bangag? Administration. And okay. Napakadali sagutin yan. Yeah. Napakadali sagutin. Ano sagot mo dyan? Ako negative. Negative 0. 000. 000. Wala kasi, why? You justify your answer, my dear sister. Well, yun. The budget itself is not going anywhere. Yung sunod, just na nga di ba, babalik tayo doon, yung bagyo sa Bicol. Imagine mo, ang galing talaga ng Panginoon, no? Sa Bicol, sinabi ni VP Sara Duterte na ang naghahawak ng budget ng Pilipinas dalawa lang, si Martin Romualdez and si Saldico. Imagine, tinamaan na matinding bagyo ang Bicol.
which is, dun Congressman si Saldico. And dun din nakita yung mga project, na flood control project na super palpak. So, Diyos na mismo ang naglantad sa katotohanan. Second, why did you sell the gold bars? Dapat nga bumibili tayo niyan, nagtatabi tayo niyan eh, 'di ba? Third, you are disgracing the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, Marines, and Navy. Kasi you are allowing all these criminals to degrade them. 'Di ba? Anong sistema meron tayo? Third, fourth is sa akin, yung PhilHealth, 'di ba? DepEd, yan pa yung natanggalan ng budget. Tapos, the way, we don't have a president who can answer everything. They are not listening to Filipino people. Like, a simple call for hair follicle tests, they're ignoring it. Diba? Hair follicle test, ini-ignore nila yan. Ang WADCOM committee dyan, yung simpleng si Congressman Marcoleta na supposedly pinagtatanggol na nga niya, tinuturo niya sa kanyang kapwa congressman kung ano yung dapat gawin na mali tayong ginagawa. And mas alam niya yan kasi he's been there for almost 20 years and he's a lawyer. Tinanggal nila sa komite and sino yung mga nagtanggal? Mga baguhan, mga batang walang alam at mga walang alam sa batas at hindi alam or nirerespeto ang konstitusyon ng Pilipinas. So, ngayon, tatanungin ako, paano ko i-justify all of these things? Hindi sila makahirap, hindi sila makabayan, wala silang pakialam sa paggastos ng pera ng bayan. And first and foremost, they're supporting the addicts and criminals. Ako simple lang, to sum up sa lahat ng sinabi mo. Inutil, kasi hindi siya decision maker. Then, addict. And yung pinaka-tatlo, dapat una to hindi siya nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi si Lisa Tanas o Lisa Marcos. Ganun lang yun. Kaya nagkaroon ng ganung mga pangyayari, yung mga nabanggit mo. So, yun lang ang justification dun sa -0. Ayan. Tapos, mabalik na tayo sa pag-ibig. Okay. Ikaw naman sis, magbasa ng tanong. Hanap ka ng gusto mo. Okay. Ano yun, a billionaire but die in 1 year of live for over 100 years. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Sabi ni Matthew Gail, kahit konting pagtingin, Kati Binag, kung nanggagaling sa'yo ay labis ko ng ligaya, kinantahan pa ako. Kahit konting pagtingin. Okay. Kung manggagaling sa'yo. Ayan. May mga tanong. Top or bottom? Hindi ho kami, hindi kami bakling lang yan. I don't do that. I don't do that palangga. Of course, hello. Ang dami na pwedeng... Wag yan. Hindi naman kami bakling. Pang-bakling lang yan. Wag yun. Okay. Ano ba yun? Ito magandang tanong. Okay. Ito, Cinderella, Ma'am Marlica and Ma'am Cathy, kung gagawing pelikula ang buhay ninyo, anong title? Ang ganda niyan. Oo. Kung ano raw? Kung gagawin daw pelikula, ang buhay natin, ano yung title? Gagawin pelikula? Yung buhay natin, anong title? Ano kayang title? Hey! Yung pututa ako. Kapag ako ay nagmahal, yung parang kanta no kapag ako ay nagmahal, ang lahat ng ito'y magagawa. Para sa bayan siya sa pag-ibig, di ba? Di magbabago. Kapag ako ay nagmahal. Yan yung title? Ako hindi, brutal ako Sa tanong mo, Cinderella. Patay ka pag minahal kita, ganun. No, kasi, politics. Kasi nga, siguro pag wala na si Libanag, Maharlika, ang babaeng gumurgor sa mga bangag. Parang ganon siguro. Ang babaeng gumurgor sa mga bangag. So, yun yung gusto kong title sa buhay ko. Di ba? Papasok na doon kung ano yung mga, pinaglalaban natin. Ano pa? Ano ba to? Ano mga katanungan? Ano raw? Warrior, sabi ni Jans. Yeah. Ito ang ganda ng sabi ni isang balljack ka lang. I love that. Maganda rin yung sabi ni Benji Da Vinci. Isang balljack ka lang. Correct. Sis, tapos may question ako sa'yo. Sure. Ano yung, give me 3 answer. Wow. Ano yung for 2024,
what is your 3 na sobrang na-frustrate ka? 3 frustration mo for 2020. 2024? Letting go kasi of the negativity to. Go. Na-frustrate ako? Yeah, Well, gusto mo ng, yeah. Tatlo yung sagot. Okay, Tatlo. number one na pumasok sa isip ko, yung pinalabas ko yung pulburon video ni Bangag, na yun na yung pinaka-tipping point na sana kumilos na ang taong bayan. Dahil nga, kitang-kita nyo naman na nagpulburon na na-addict talaga si Marcos Jr. So, number 2, yung lumabas ka, this is very, a candid answer. Yeah. Na lumabas ka, number 3 pala. Number 2 na lumabas si oh, wait a minute. Nauna pala si Agent Morales. Si Agent Morales yes. nauna. Yun yung number 1 na na-frustrate ako dahil hanggang ngayon, walang ginawa ang Congress, walang resolution nung expose niya na si Marcos Jr. talaga ay addict, pulboronic. Yeah. Then, yung pangalawa nga, yung pinalabas ko yung pulburon video na authenticated yon dito sa Amerika at sa iba pang bansa kasi dalawang authentication nun. So, then yung pangatlo na lumabas ka na sobrang grabe yung mga taong pinag-usapan ka talaga na ikaw mismo ay isang reliable resource person or witness na nagsasabi na walang takot na sinasabi mo na minsan sa buhay mo ay inimbita ka ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. sa kanilang bahay at inalok ka na magsingot ng pulburon. At ang dami mong revelation, Miss Cathy V. Diba? In-expose mo yung Special Assistant to the President, si Lagdameo, hindi na sa pulburon yung pangaras sa'yo. At in-expose mo si Marcos. So, those are my frustrations. Kasi, as a vlogger, as a fighter, na makatakas kayo sa kadikan, yun talaga, parang, asan kayo? Although yung mga palangga natin nandito, dapat ang taong bayan ay, yun na yung pinaka-tipping point. Parang really, lumabas na lahat ng mga witness. Itinataya yung buhay, like you and Agent Morales. Kayong dalawa kasi nandyan kayo. Pero wala pa rin. So, nakaka-frustrate. But still, we're still fighting. Ikaw naman. Ako sis yung syempre, we're talking about like, politics connect sa politika, diba? Oo. I'm very disappointed with all the people that I know sa ng mga politician na kaibigan. Naging considered ko na ina-idolize ko. Tsaka, alam mo yun na I thought that will really fight for what is right. Na isantabi. Yun, yung una, yun, na isasantabi nila yung kung kaibigan man nila or malapit nilang kaibigan or kapamilya nila yung mga taong gumagawa ng mali. Second, yung Congress, I never expected na magiging ganyang kababoy. Na ganyang kapangit. Like even si Congressman Barbers, na-shock ako. Kasi I look at him in a different way. And seeing him doing all of these things, sobrang na-shock ako. Kasi na-meet ko naman siya, na-meet ko rin ang wife niya. So, those are the people na pag tinitingnan mo, hindi ko na-expect na kayang madiktahan. Sa Senate sila Chis Escudero, Grace Po, and iba pa dyan, walang ginagawa, walang tumatayo. Walang tumatayo para sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Kaya nga sabi ko, sana talaga palitan nyo na ang mga senators natin. Even ang congressman, iboto niya na ang mga bago. Kasi dito pa lang, sa nangyari sa atin dito for 2 years, kitang-kita nyo na ang mga leader, karamihan sa leader natin yun, is hindi tayo kayang ipagtanggol. Natatakalan ng pera, takot mawala sa pwesto, walang paninindigan, at walang prinsipyo. So yun, yung pangatlo sa akin is like, ungratefulness, sis. Ungratefulness. Ungratefulness because like, when the Marcoses, before sila maupo, binababoy sila sa buong mundo. Hindi sila nire-respeto. Even now, sa buong mundo, hindi pa rin naman sila nire-respeto. And yet, si BP Sara is nagtiwala sa kanila at sinuportahan sila and everything. Nilibing ni PRRD ang tatay nila sa libingan, sa bayani ng libingan, and still, eto yung binalik nila sa kanya. Ungratefulness is so big in sa isang tao, yung character ng isang tao. True. You need to be grateful with everything or like magkaroon ka ng utang na loob. Kasi kung ikaw itself, ganito lang mga kababayan, kung yung kayo, kung si BP Sara, ang Duterte, after lahat ng ginawa ng mga Duterte sa kanila, wala silang pakialam at sinasaktan na tuloy-tuloy nilang pinapersecute
tayo pa kaya na hindi nila kilala at wala silang relasyon, wala talaga silang pakialam sa atin. Yeah. Wala silang pakialam sa inyo. Hindi nila kayo close. Hindi nila kayo kilala. Kaya nangyayari ito sa Pilipinas because they don't care. Yun lang, sis. Siguro, tama ka doon. At sabi nga ng mga nag-comment, kailangan mangyari. That's true. Lagi ko naman sinasabi. Kailangan talaga mangyari na ma-expose yung pagiging bangag nila, ma-expose ang Congress, ang Senate, lahat ng mga issue na ngayon pinag-uusapan natin, mga high crime, smuggling, kidnapping, and everything. Kasi nga, ito yung magiging grounds for you guys to act now. Na hindi yun nahahayaan na magkaroon tayo ng ganitong klaseng pamumunong addictus na gobyerno. So, kailangan kasing, paulit-ulit natin sasabihin, kailangan mangyari ito, kailangan ma-frustrate muna tayo para magkaroon tayo ng victory. How about that? Diba? Correct. Oo, kaya may kapalit ito later on. Ganun naman eh. Wala namang successful na, let's say, revolution o successful sa career mo kung hindi ka dumaan dun sa mga struggles. So, which is so sad lang na kailangan mo nang may mamatay, maguto, may maanod sa baha, may manakaw silang bilyon-bilyon para maging victorious tayo. But you're right, mga palangga. Gising naman ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. So, yun lang. That's why we're here. Hindi kami nagsasawa kahit na minsan nakakapagod at frustrated talaga tayo. Right? May nagtanong, sis, if mag-switch daw tayo ng body, if you two will switch body for a week, what will you guys do? Oh my God. Ikaw muna sumagot bago akit. Gusto mo ba makipag-switch? Yun yung tanong. Oo naman! Bakit hindi? Ano tanong mo? Sige, sino nagtanong na? Ikaw talaga. Sino nagtanong hold on. Sino nagtanong na si Palangga? Okay. Lauren Carlos Suba. Lauren, bakit ka naman nagtanong-tanong ng ganyan? Okay, go. Ikaw, sis. Okay. Dahil nasa Amerika ako, gugurgurin ko lalo lahat. Alam mo, nakakatawa ka. Nakakatawa kasi sabi ko naman, nabasa ko kanina I was thinking, unang-una papayag ako na mag-switch tayo. Physically, pag magkaroon na tayo ng katawan, maglalakad ako naka two-piece, papuntang Malacanang. Pag nag-switch tayo, kahit 1 week lang, wag na yung 2 weeks malangga. Maglalakad ako naka two-piece, papunta sa Malacanang at tatapusin ko na ang laban. Yan talaga. Buti na lang sis, pantay yung kulay ko. Diba? Ayun, ako, if there's, alam mo, I'm very grateful knowing you. Kasi you're very fair. You know, yun nga may mga kaibigan tayo, alam naman natin, may mga nangyayari. You're very fair. Yun yung nakita ko sa'yo. Na you don't get into fight na hindi mo alam or hindi mo. Diba? You know what I mean? Alam ko, pero, go ahead. Sorry, nagawa ka na eksena. Go. This is my time. Okay, yeah. Hindi. Alam mo yun na hindi ka pumapasok sa isang gulo na hindi mo gulo. And kung pwede, nakita ko yan kung pwede sana maayos yung mga bagay-bagay, hindi ka gumagatong or hindi ka nagpapainit, di ba? And I appreciate that. Even yung sa akin may nangyari, di ba? Nagkwento ako sa'yo, hindi ka rin gumatong. You know what I mean? True. So, it's a big thing for me. It says a lot sa isang karakter ng isang tao na imbes na gatungan mo yung gulo, dapat, you know, you balance everything and you give your piece of advice. Di ba? So, I appreciate it. So, yun nga, kung ako kasi nakikita ng tao right now, sinasabi ko to kasi gusto ko maintindihan nyo. Okay. Makilala niyo si Maharlika. Kasi sobrang siyang tapang in front of you, pero very caring and loving siya behind the scene. Wow. Sid nga yan Minsan patulog na, hi sis, I miss you. Matutulog. Gising ka pa? Ginagano ko siya. Patulog na ako. She's a very, very sweet person. Medyo matagal na kami hindi nag-usap kasi busy rin ng lola niyo. Pero may ganyan siyang factor. Thank you, sister. Ako naman kasi hindi ko pwedeng ikwento yung mga ginagawa ko sa buhay ko. I mean, in helping people and kung ano pa man. Kasi, eto lang yon. Kasi may nagtanong kanina yung sinong pipiliin namin. May nagtanong na sino pipiliin namin, yung dalawang kaibigan namin nag-aaway. Well, just answer that, I cannot take sides.
Why? I will answer that here kasi it's Christmas naman. So daw pipili natin kay Maui at kay Joey. Pag may nag-comment yan kanina. Personally, I cannot take sides. Why? Kasi iba-iba silang karakter at iba-iba yung karanasan ko sa kanila. Yun eh. And sabi ko nga, sabi mo nga, di ba? I'm not the type of person na susulsulan ako, tas kakampi ako sa kabila. Susulsulan ako ni ganito, kakampi ako sa kabila. No, ang tinitignan ko kung paano ko ba nakilala tong taong ito. Kasi you talk about being grateful and ungrateful kanina. Yes. And I'm very grateful to these two friends of ours. Kasi they are part of our laban. Yeah. Okay? Part sila ng ating laban. So, although pinagpipiestahan ng ibang mga taga-kubol, but that's normal thing. Lilipas din yan. It will die down soon. Ako naman, sabi ko nga, kung ako lang ay tipong tao na lahat ng itinulong ko ay kukomputin ko. Unang-una, hindi ko na kayang computin yan. Alam niyo kung bakit? I don't have time. You know, seriously, like dito sa amin, sa Amerika, no? May mga kasama ako sa mga organization and everything. Shout out kay Don Rolando. Yan ang accountant ko. Okay? Pag may mga ano kami, bahala ka na dyan. You know, pag may sabi, palangga, may tutulungan tayo. Sasabihin niya sa akin, may nanghingi na ganitong organization. Okay, sabi ko, bahala ka na dyan. But hindi ako nag-audit kasi I don't have time for auditing kasi I trust this person. And when we help, that's about it. Even may mga time na yung mga taong tinulungan namin within, not only me, no, yung mga kaibigan ko, hindi ko yan sinusumbat kahit inaaway pa ako. Kasi sis, kung lahat ng taong inaway ako after kong tinulungan, ang dami kong kaaway. Yeah. Alam mo yun? Totoo. Kung lahat yung mga yon, kasi unang-una yung mga taong tinulungan ko, yung iba doon hindi naman talaga nanghingi. I'm the type of person na, kunyari nakahiga ako, minsan yung mga followers, mga ganyan-ganyan, magme-message sa akin, para ako may roleta, ay parang totoo naman yung sinabi niya, ganyan-ganyan. Sige na, ganyan-ganyan. But, most of you guys na natulungan pa konti-konti, limot ko na yan. Kasi I don't have time para ilista kayo isa-isa. Eto tinulungan ko, eto ginanyan ko, ganyan-ganyan. Walang ganon. So ako naman kasi, although ang dami rin tumutulong sa atin, like minsan may mga nagbibigay dyan, di ba? Ang dami tumutulong at you're part of it, sister, na you're helping me para maisakatuparan yung mga natin. Siguro once na tumulong ka sa tao para sa akin, huwag mong gamiting sandata sa kanya yon. Yeah. Para sa sirain. You just talk about whatever issue. You know? At I'm not the type of person na maiinggit ako kasi may binigay si ganito, may binigay si ganyan. You know, yung mga ganon. I just don't do that BS. Yeah. You know? Kasi once I help you. Pero pag wala naman akong pera, hindi ako sumasagot kasi wala akong pera. Correct, wala akong pagtulong. Pag di mo kaya, di ba? Parang basically, you don't want to say no, but you rather choose not to say anything. Kasi kung tutusin, parang ano yan kung pwede lang, tutulungan kita, pero hindi ko kaya. You know? Yes, kasi mahirap kasi mag-side sa mga sa mga tao, ay sa mga kaibigan kasi nga magkakaiba silang personality. Yes. At ako naman, you know what? Ito lang yon mga palangga. Kung ako, sasabihin ko lang lahat, yung mga sinabi ni ganito sa akin, magsasabi si ganito si friend ABC, o sabi ni A, si ganito daw. Sabi ni friend A, si ganito daw, si B daw, ganito, ganyan-ganyan. Alam mo yan, dumikit kay ganito. Alam mo yan, ganyan-ganyan. Tapos after a while, si B magsasabi sa akin, oh, alam mo yan, si A, ganito, ganyan-ganyan. Tapos nakikita mo, si A at saka si B, magkasama sila or sweet sila or gano'n. So parang nagsisiraan. Tapos later on, di ba, putang ina, parang ano to. So if I will, kung